Pwede bang maging nurse ang takot sa dugo at injection? Pwede! Tingnan mo ko. If you're new to my channel, hello, this is Sally, and in this channel, I share my own experiences in nursing, real estate, finance, and living in Canada and beyond. So if that interests you, like and subscribe. So what we're going to talk about in this video is my most embarrassing moments in my nursing career, both in the Philippines and Canada. Ever since talaga, ayokong mag-nursing. Kasi nababadoyan ako sa uniform. Naka-stocking na white. Tapos may nilalagay sa ulo nila na puting tela. Sabi ko, ang baduy! Hindi ako mag-nurse. Gusto ko mag-doktor sana. Kaya nag-medtech ako. Kaya lang, nung second year college ako, yung mga doktor nag-aaral ng nursing. Kasi daw, gusto nilang makapunta ng Amerika. Mas malaki daw kasi ang sweldo doon. So ako naman, mas malaki sahod doon ng nurse. Sige na nga, so shift akong nursing. So kahit ayaw na ayaw ko dati dahil baduy nga ang uniform, kere na. Malaki sahod eh. Tsaka makakapunta akong Amerika. Nung third year na ako sa nursing, nag-start na kami mag-duty sa mga hospitals. Isang araw, nag-observe kami ng CS or cesarean section. First time kong makakita ng ganong klaseng major operation. Alam naman natin na pag CS, patutulugin ka, tapos bubuksan ng tiyan mo, tapos kukunin ng baby sa loob ng tiyan mo. Pero yung mismong nandun ka habang ginagawa yung mismong operation, ibang klaseng experience yun. Tsaka first time ko. So ito na, pine-prepare na yung mother. First, bibigyan ng anesthesia. Yung anesthesia ay tutusok sa may likod. Yung karayom ay sobrang haba, ganito. Tapos, pag tusok ng ganun, tumunog. Ay, grabe. Medyo nang hina ako nun. Pagkakita ko palang na mahabang karayom. Lalo na nung itinusok na sa likod. Feeling ko, nararamdaman ko yung tusok sa likod ko. Yung ganong feeling ba? Kahit medyo nang hina ako nun, nakatayo pa ako. Syempre, sige, tuloy lang. Nakakahiya, di ba? Magna-nurse pa man din ako. Anong klaseng nurse ako kung takot ako sa mga ganun, di ba? So, ayun na. Tinuloy yung operation. Start ng buksan ng tiyan. Kung ano-anong mga mahahabang mga equipment sa mga ginagamit. At yun na nga, nangyari na yung pinaka-nakakahiyang moment. Hindi ko na malayan, nag-pass out na pala ako. Bigla na lang dumilim ang paningin ko at natumba ako doon mismo sa loob ng operating room. Paharap yung pagtumba ko, so tumama yung chin ko sa footstool ng surgeon. Paggising ko, nasa kabilang operating table na ako. Sabi pa sa akin ng doktor at yung clinical instructor ko, ang bigat ko daw. So nung nahimasmasan na ako, sinakay ako ng wheelchair at dinala sa ER para injectionan ng anti-tetanus shot. Hindi na ako makahindi nun at yung mismong clinical instructor ko ang nagdala sa akin sa ER. Tumatak sa akin yung moment na yun dahil nagkaroon ako ng maliit na mark dito or peklat dito sa may chin dahil dun sa pagtumba ko. Ang next embarrassing moment ko naman ay nung nasa Canada na ako. I was working in CCU or Coronary Care Unit. So mga pasyente namin doon ay may mga problems sa heart, mga heart attack, people who will undergo heart bypass surgery, and any cases basta sa puso. One day, hindi kami masyadong busy. Konti lang ang pasyente kumpara sa mga naka-duty ng mga nurses. At isa ako sa mga walang pasyente. Usually, pag mga ganon, yung mga walang pasyente, pinupull out ng unit at pinapapunta sa ibang unit na medyo busy, like ER or cardio ward. Ngayon, naisipan ng charge nurse namin na papuntahin ako at mag-assist sa heart bypass surgery. Sa OR ulit yun, di ba? Patay. So, syempre, ako naman, oo lang. Wala naman akong choice kundi sumunod. So, palit ako ng proper attire, pang OR, scrubs, gloves, mask, shield. This time, katabi ko mismo yung surgeon. As in, mismong katabi ko. Nakatungtong ako sa stool, so, mataas ako. Kita ko lahat ng nangyayari. By the way, the hospital that I was working is a teaching hospital. Katabi mismo ng university. Kaya maraming mga med students na nagpa-practice at nag-aaral doon. So, start na. Binuksan na yung chest. Then, pinatigil na yung puso sa pagtibok. This time, yung machine na ang nagpapump ng blood sa body ng patient. Ginawa ng surgeon, kinuha yung puso at pinahawak sa akin. That's my very first time na makahawak ng puso ng tao. Super grabing experience. Hawak ko yung puso at hindi tumitibok sa mismong kamay ko. I can remember it very clearly na parang it just happened yesterday. So after holding it for a few seconds, ibinalik ko na kay surgeon. Pagkabigay ko ng puso, naramdaman ko na medyo nahihilo na ulit ako. Pinagpapawisan ng malamig at feeling ko matutumba na ako. So ang ginawa ko, dahil ayoko nang gumawa ng eksena ulit sa loob ng OR, nag-step down ako from my footstool. Tapos sabi ko,
I feel like I'm gonna pass out. So, hiniga ako sa floor agad, tapos tinaas yung paa ko sa upuan. Buti na lang hindi ako natumba this time. So, mga ilang minuto din na nakahiga ako ng ganon hanggang sa mahimasmasa na ako ng husto at pwede nang umalis palabas ng OR. Pagbalik ko sa unit ko, syempre nabalitaan ng lahat, pati ng charge nurse ang nangyari. Kaya, hindi na nila ako pinapapunta ng OR ever since. So, those are my most embarrassing moments in my nursing career in both the Philippines and Canada. I don't know kung meron sa inyong mga nakaka-relate sa kwento ko, but kung meron man, let me know sa comment section at usap tayo dyan. Gusto ko ring malaman kung ano-ano yung mga na-experience ninyo or mga embarrassing moments ninyo in your nursing career. Like this video and comment down below kung meron ka pang mga video suggestions. And also subscribe if you haven't yet para makita pa kita sa mga susunod kong videos. And if you want to learn how I came to Canada for free and fast, make sure to watch this video next.